Hi guys! For today's minute vlog, eto at i-share ko sa inyo yung aming journey papunta ng San Pablo, Laguna. Nakabus nga lang kami at nakakatawa to si Cyrene dahil head to foot yung katapat namin sa bus. Tingnan nyo na lang yung kanyang mata. After nga nung nagligalig siya at ayan bumaliktad ng upo sa amin. Pahapon na nga nung bumiyahe kami kaya eto at inabutan na kami ng dilim. Pero okay lang naman dahil ang pinaka-importante sa lahat ay hindi nagsuka si Kiara. Kaya na nga at touchdown na kami ng San Pablo. Nakakatawa talaga tong SM dahil sobrang generous nila sa Christmas light. Alam mong maraming pambayad ng Meralco. Chucks. After nga namin bumaba ng bus, eto at nag-tricycle na kami pa uwi sa bahay. Nagbaba lang naman kami ng gamit sa bahay at sinundo si mama para maisama. Taga San Pablo ka, alam mong isa sa mga pinupuntahan dito ay yung San Paloc Lake. At napakaganda nito sa araw. Gabi na nga yan kaya wala na akong maipapakita sa inyong view ng San Paloc Lake. Pero hindi naman talaga yung view ng San Paloc Lake yung pinoto ko dyan, kundi yung isa sa mga matagal ko ng cravings. And that's it for another minute vlog. Hanggang dito na nga lang pala yung video. Yun lamang guys. Bye! Paalam! Sa wakas, after ilang months, eto at craving satisfied na nga ang inyong Daddy X. Hi guys, for today's minute vlog, eto at samahan nyo naman ako sa pag-achieve nitong aking craving. Etong inihaw nga ng paa ng manok dito sa may Sampaloc Lake sa San Pablo, Laguna ang matagal ko nang kinikrave. Sa kasamaang palad nga ay sarado yung stall number 8 dun sa may dulo kung saan suki na kami sa pagbili ng ihaw. May schedule lang pala kasi sila ng bukas at natsyempohan nga na sarado nung pagpunta namin. Sobrang sarap kasi ng suka nila kaya sila talaga yung pinupuntahan namin dun sa may dulo. Habang iniihaw nga yung aming order, eto at bumili naman si amin ng kinikrave ni Kiara which is ang corn. At tawang-tawa pa nga siya dyan kay Kuya dahil sobrang daming trivia sa kanya. Naglakad-lakad din kami ni Cyrene at nakakita nga siya ng mga pets na aalagain. Kala mo talaga kaya na mag-alaga. Shucks. Maya-maya nga itinawag na kami ni Mama dahil luto na nga at syempre hindi pwedeng walang rice. Kasama nga pala namin si Mama dahil paborito din niya ng inihaw na paa ng manok. Comment down below kung isa ka din ba sa katulad kong mahilig sa ihaw-ihaw. And that's it for today's minute vlog. Yun lamang guys. Bye! Paalam! Pauwi na nga kami niyan mula sa aming ihaw trip nang biglang may naalala si Mrs. Bibilan nga pala namin ng regalo yung isa sa mga inaanak namin na taga dito sa San Pablo. Sarado na nga pala yung bibilan namin dapat sa may shopping mall. Pero buti na lang sa may katapat na mall bukas pa. Alas 8 na nga din pala kasi ng gabi nung dumating kami sa bayan. At dahil wala nga pambata dito sa may baba, eto at umakyat kami pataas. Kailangan umakyat pababa. Shucks. Nakakatawa tong walkway nila pataas dahil ang daming bulaklak. Part nga nito natatawa ako dahil akala ko yayakapin ni Kiara yung mga toys pero mas na-curious pala siya sa mga ilaw. Sobrang dami nga pala na laruan na pambata dito at kahit ako lito-lito kung ano nga ba ang kukunin ko. Pero syempre bilang ninong at ninang, gusto namin ibigay sa inaanak namin yung the best kaya medyo natagalan kami ni Mrs. dito. Inabukasan na ngayon at binigay na namin kay Baby Cinco ang kanyang regalo. Kami nga din ang pagpunta namin at kakagising lang ng bata. Mukha man siyang di natutuwa dyan pero alam kong sa susunod na araw sasaya yung batang yan. Bago nga pala kami umalis dyan, nagpa-picture muna kami kay Lola and syempre kay Mami Apple. At hanggang dito na nga lang pala ang ating minute vlog. Salamat sa panonood. Yun lamang guys. Bye! Paalam! Pabili po! Nagbili-bilihan nga pala dyan si Kiara sa tindahan ni Mama. At inunahan ko nga yung kapatid ko dyan na wag bigyan si Kiara. Dahil wala naman siyang hawak na pera. Gusto kasi namin ni Mrs. na sa murang edad ni Kiara ay matutunan niya na yung value ng money. Na hindi lahat ng bagay ay makukuha niya ng walang kahirap-hirap. Kaya ayan, umalis din naman ang bata at hindi naman nagmaktol. Tumambay nga lang pala kami dito sa tapat ng tindahan ni Mama. At napansin ko nga masyado makalat kaya eto at nagwalis-walis din ako. Para naman meron tayong ambag sa community. Chucks. Pagkatapos ko nga dyan magwalis ay pumasok na kami para makapaggayak sa aming pag-alis. Maya-maya pa nga yan at umalis na kami gamit ang tricycle ni Tito. Yung dalawa ko namang kapatid at pinsan ay nag-commute gamit ang jeep. Ayan nga pala si Mama, si Mami at yung dalawa kong anak sa loob ng tricycle. Habang ako naman ay nasa likod ni Tito at ayan nga't pasilip-silip pa yung napaka-cute kong bunsong anak. At sa isang idlap, ayan nga't nakatulog na din si Cyrene. Medyo malayo din nga pala kayo sa bahay yung pupuntahan namin kaya siguro nakatulog yung bata. Maya-maya nga, eto at nakarating na kami sa aming pupuntahan. Kaya naman, that's it for another minute vlog. Yun lamang guys. Bye! Paalam! Hi guys! For today's minute vlog, eto at i-rate natin ang Paraiso de Piedad honestly. Tara. Sa safety and security, 10/10. Sa entrance pa lang, i-verify na kaagad kung isa ka ba sa nagpa-reserve. Tumatanggap naman daw sila dito ng walk-in pero bibihira dahil mas priority nila ang reservation. 10/10 para sa kanilang concierge dahil may van sila dito and meron ding welcome drink na lemongrass. Sa food naman, wag na natin yung i-rate dahil masarap lahat. Chucks. Unang meal na ating i-rate ay ang sisig na rice na 11/10. 9/10 naman para dito sa Salisbury steak. Para naman dito sa spring chicken meal ay 10/10. So surf and turf naman ay 100/10. Yan yung orderin ko next visit. 100/10 naman para sa pasta na to dahil grabe pang 5-star hotel ang lasa niya. At yan nga pala yung buong order namin. May order din kami nachos and fries and other drinks. And last but not the least, ay i-rate natin yung buong paligid nila. 1,000/10 para dyan sa buong area. To be honest, tamang-tama yung tawag sa kanilang Paraiso de Piedad dahil nung
nandun kami, wala kami ibang naramdaman kundi para kaming nasa isang paraiso. At hanggang dito na lang pala yung video. Yun lamang guys. Bye! Paalam! Hi guys! For today's minute vlog, eto at samahan nyo kami mag-pick up ng peanut butter sa Cavite. Tara! Bago nga pala kami nag-pick up, eto at sumama muna kami sa pinagsisimbahan ng ate ni Mrs. Nakakatawa nga to si Kiara dahil proud na proud siya at nag-shoot daw siya sa vlog. Ang bunso naman namin si Cyrene ay wala man lang kaligalig-galig sa simbahan. Panay-panay lang siya ng smile dyan dahil maya't maya ay nagpapalakpakan sa church. Pagkatapos nga pala ng mass, eto diretso na kami sa aming sadya. Shoutout nga pala dyan sa ate ni Mrs. na si Ate Chris na sobrang supportive sa amin since day one. Eto nga pala yung buong area kung saan nag-pick up kami ng peanut butter. Sobrang laki ng stock room nila dito dahil nagsusupply din sila sa iba't ibang area ng Cavite at Laguna. Pangatlong beses na nga pala namin kumuha dito and salamat sa lahat ng umu-order. Pagkatapos ko ang bilangan yung bayad namin ay inabot ko na kaagad kay kuya. Tawang-tawa nga ako dyan sa itsura ni Bunso dahil akala mo talaga marites. Chucks. Pagkatapos nga ay agad na kaming bumiyahe pa Muntinlupa gamit ang aming e-bike. Nakatulog na nga din pala dyan si Bunso and maya-maya din ay nakatulog na din si Kiara. At kung gusto nyong umorder, mag-message lang kayo sa Psyche Grinds. Yun lamang guys. Bye! Paalam! Pag-usapan nga namin ni Mrs. na yung birthday lunch ko sa Paraiso de Abedad, ayun na nga yung birthday celebration ko. Kaya gulat na gulat ako na nung mismong birthday ko, eto at pumunta sila sa trabaho. Ubus na kasi yung leave ko nung naoperahan ako, kaya ayan, sa mismong araw ng birthday ko ay nagtatrabaho ako. Sobrang nga ako na-surpresa dyan dahil hindi ko akalain na may paganito si Mrs. Ako tuban ko na nga na may something sa mga trabaho ko pero hindi ko alam na si Mami yung mastermind. Take 2 nga pala kami dahil wala daw cake and sounds kanina. Salamat nga pala sa lahat ng katrabaho ko, especially kay Lee, nakakonsyaba ni Mrs. Thank you nga din kay Mami dahil sobrang na-surprise talaga ako at di ko inaasahan to. Last but not the least, thank you Lord for another happy year. Hanggang dito na nga lang pala yung video. Salamat sa panonood. Yun lamang guys. Bye! Paalam! Hindi pa nga natatapos yung mga pasurpresa namin dahil pag uwi namin sa bahay eto't piniringan niya naman kaagad ako. Kabang-kabang nga ako dyan dahil kala ko kung chucks. Nagawan niya pala ako ng customized cake na talagang hindi ko na-expect. So kasing gawing memorable ni Mrs. yung 30th birthday ko. Kaya eto, ang dami niya pa surpresa. Thank you Mrs. I love you. Tawang-tawa nga ako dyan sa nakasulat sa cake. Paano ba naman pinasulat ni Mrs. yung outro ko dito sa mga minute vlog. Kasama nga din palang cupcakes yung in-order ni Mami. And tingnan nyo naman kung gaano katetalyado ang mga fondant na nasa taas ng cupcake. Kung malapit ka lang sa Muntinlupa ay umorder ka na sa Ulmer Bakes. Dito lang yan sa may JPA. Dahil yung cake nila hindi lang maganda, masarap pa. Maraming salamat Ulmer Bakes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Daddy. Wish na. Daddy first. Thank you. Ako na. Yun lamang guys. 30 na ako. Bye! Hi guys! For today's minute vlog ay sasama ko kayo sa DIY photoshoot ni Cyrene. Tara! Kumuha nga lang pala ako dyan ng planggana at tinakpan ko ng puting kumot. Hindi pa man ako tapos mag-setup, ayan si Cyrene gusto nang umakyat at maligo. Pagkatapos ko mag-setup, ayan sinalinan ko kaagad ng tubig. Pakulo nga din pala ako ng tubig para warm naman yung bath ng bata. Mahirap na baka magbabad yung bata. Chucks! Okay na nga sa akin yung temperature ng tubig, ayan kinuha ko na kaagad sa rep yung hiniwa kong lemon. Mahal nga pala ang prutas, ayan lemon lang ang kinaya ng budget namin para sa fruit bath ni Cyrene. Dito na nga pala tayo sa exciting part kung saan nakababad na yung bata. Comment down below kung mukha ba siya nag-e-enjoy dyan sa video. Nasarap pa nga namin siya ni Mami na kunwari ay tigil na at ayan binababad niya talaga yung ulo niya para hindi siya mabuhat. Favorite naman kasi ni Cyrene ang bath time kaya hindi namin nahihirapan sa part na to. Pag papatigil kami mamaya, mahihirapan. At kung hinahanap nyo nga pala si Ate Kiara, ayun tulog na tulog. At eto nga pala yung ilan sa mga pictures na nakuha namin sa DIY photoshoot na ito. Nagustuhan niya ba yung DIY fruit bath ni Cyrene? Kung oo, comment down below. Hanggang dito na nga lang pala ating minute vlog. Yun lamang guys. Bye! Paalam! Hi guys! For today's minute vlog ay share ko sa inyo yung mga nangyari nung binyag ni Cyrene. Tara! Na-inspire nga pala kami nung nagpapinyag kami kay Kiara noong 2021 kung saan meron lang isang ninong at ninang. And back to 2023, tingnan nyo naman kung gaano ka-cute yung bibinyagan. Iisang damit nga lang yung suot ng dalawa dahil working pa naman at para makatipid na din. Shop. Naiinip na nga si Cyrene dyan at buti na nga lang dumating na din si father. Pero tawang-tawa naman kami dyan sa anak namin dahil nung inahawakan siya ni father ay inaalis na yung kamay. Hinawakan na nga lang din dyan ni mami yung kamay ni Cyrene dahil ayaw talaga magpahawa kay father. Hindi naman namin maintindihan sa part na to kung bakit nag-close open yung batang yan. Akala siguro magdodonate ng dugo.
Chucks. Nung pangalawang ikot nga ni Father, ayan, medyo kumalma na yung bata at tinanggap naman yung salita ng Diyos. At habang seryoso nga kami dyan sa pakikinig ng misa, ayan pala si Kiara, niispatan yung mga kandila. Bukod nga pala sa isang ninong at ninang, ay kasama din namin ang mga lolas. Pagkatapos nga pala ng misa, ayan, nagpicture-picture na din kami and diretso na din sa kainan. So maraming salamat sa isa naming kumare and kumpare. Ikaw ba, kung magpapabinyag ka, ilang ninong at ninang ang gusto mo? Comment down below. Hanggang dito na nga lang pala yung video. Yun lamang guys. Bye! Paalam! Woohoo! Pupunta na tayo ng playground! Hi guys! For today's minute vlog ay samahan nyo kami sa aming ganap sa mismong araw ng birthday ni Kiara noong August 13. Tara! Bago ko nga pala papasukin si Kiara sa playground ay inoriyan ko muna siya ng mga do's and don'ts. Tulad ng bawal ang pakikipagtulakan at sabihan kaagad sa amin ng mami niya kung meron nanulak or nang away sa kanya. Pagkatapos nga ay ayan at pinapunta at pinapasok ko na kaagad siya. Nandito nga pala kami sa Kidzuna dahil matagal na tong hinihiling ni Kiara sa amin. Umabot na nga si Kiara sa point na kapag nagdadasal kami buong pamilya ay sinasama niya sa pagdadasal ay ang makapag-playground siya at makaswimming sa balls. Ito kasi yung mga video na lagi niyang pinapanood kapag nag-YouTube siya. Kaya naman nung mismong birthday niya ay ito kaagad yung unang pumasok sa isip namin ni Mrs. na ibigay sa kanya. Masasabi kong sobrang successful naman itong regalo namin kay Kiara dahil kita naman sa kanya mga mata ang saya. Hindi na nga din pala kami naghanda nitong birthday ni Kiara dahil pag-iisayan namin siya sa birthday ni Cyrene. And that's it for another minute vlog. Kung nag-enjoy ka sa video na to, wag mo akong kalimutang i-follow para updated ka sa mga videos ko. Yun lamang guys. Bye! Paalam! Dami nga ng video namin sa Kidzuna ay hindi kaya ng 1 minuto kaya ito ang part 2. Kung hindi mo pa napapanood yung part 1 nandyan sa comment section. Sama nga pala namin yung binan ko at yung nanay ko na hindi ko makita kung nasaan. Chucks. Years nga pala yung binok namin dito sa Kidzuna kaya ayan sobrang haba talaga ng paglalaro ni Kiara. Ito lang guys, nagkaroon pa nga yan ng sinat after niya maglaro dyan pero nawala din naman kinabukasan. Dahil napainom naman agad namin ng gamot. Alala ko nga pala habang ine-edit ko tong video na to na dito nga pala sa Kidzuna unang humakbang si Cyrene. Buti na nga lang ay aking na-videohan. Ayan nga si Ate Kiara ay slide dyan sa paborito niyang swimming daw ng boat. Gulat naman ako kay Kiara dyan dahil ayan check up nga niya yung aking chan. 2 weeks fresh pa lang kasi yung operation ko noong time na to. Dahil nga gusto kong ilabas yung inner child sa katawan ko ay hindi naging hadlang yung operasyon ko. Chucks. Tignan nyo naman si Ate Kiara dyan, napaka-sweet. Nagbigay ba naman ng ice cream sa stranger? Ito namang si Mrs. Nag-bake din ng ice cream para sa akin. Ganap na ganap din talaga. Kanina pa nga si Kiara dito sa may ice cream kaya ayan tinabihan na namin ni Mrs. Kung umabot ka sa dulo ng video na to, maraming salamat sa panonood. Huwag mo akong kalimutang i-follow. Yun lamang guys. Bye! Paalam! Matayan nga pala kami ni Cyrene ng kasalan na dito ang mga kaganapan. Tamaan nga pala si Ate Kiara ng hand foot mouth kaya ayun nasa bahay lang ayaw magpaiwan kay mami. Mapanghinaya nga kasi may damit pa naman si Ate Kiara. Isan ko na nga kaagad si Cyrene ng susuotin dahil malamig naman sa venue. Pagkatapos nga yan pinalakad-lakad ko na para masanay na yung bata. Bible bearer nga pala yung Daddy X habang flower girl naman si Cyrene and si Kiara din sana. Parang intimate nga lang pala ng wedding na to dahil 30 packs lang ang invited. Mamaya nga ito nagre-ready na yung lahat dahil magsisimula na yung event. Syempre bago lumakad ang bride ay lumakad muna kaming dalawang mag-ama. Kaya ko nga sa part na yan dahil hindi ko kakalain na yung 1-year-old ko ay naglalakad ng maayos sa kasalan. Pagkatapos nga namin ni Cyrene maglakad, ayan syempre sumunod nga pala yung tita kong bride. Ano mo naman yung lakad ni mami kung makalakad, kala mo 18 years old pala. Christian wedding nga pala to and shout out sa pinsan ko na kumanta sa mismong kasal ng mga magulang niya. Hindi to magiging isang ganap na kasal kung walang kiss the bride. Ay, talagang pagkatamis, Chucks. Tapos nga pala ng ceremony ayan at kainan na. Comment down below kung naka-attend ka na sa ganito ka-intimate na wedding. And dito na nga lang pala yung video, wag mo kalimutang i-follow. Yun lamang guys. Bye! Paalam! Pinapractice ko nga dyan si Kiara sa mount pero hindi talaga kaya ng bata. Ito nga pala yung ganap namin last Halloween. Pennywise si Cyrene habang Wednesday naman si Kiara. Hapon nga pala to nung bumiyahe kami pupunta sa office namin kaya sakto ang nap time ni Cyrene. In-invite kasi kami for trick or treat at dahil work from home si mami ay pagkakataon niya itong lumabas. Chucks. At sobrang taas nga pala ng office nila ni mami. Biruin nyo yan, 25th floor. First ever Halloween nga pala namin to as a family kaya ayan nag-effort talaga si mami sa costume ni Kiara and ni Cyrene. Pagkatapos nga pala magbihis ayan ready na ang inyong Pennywise and Wednesday. Comment down below kung nakakatakot pa tong dalawang to. Chucks. At dahil hindi magkaigi si mami sa paglilipsi kay Kiara, ayan ako ang puminta. Nakakatuwa tong holding time nila dahil ang daming coloring materials, may entertain talaga yung bata. Hindi ko na nga na-videohan pero ayan ako din yung gumuhit sa mukha ni Cyrene. At pagkatapos nga ayan naglikot-likot na din ng maliit. Yan nga pala yung lahat silang participants for picture taking. Di nga nagtagal ay nag-ikot na din sila sa office na hindi ko na na-videohan for trick or treat. Kayo, anong ganap nyo nung Halloween? Comment down below. At hanggang dito na nga lang pala ang ating 1 minute vlog. Maraming salamat sa panonood. Yun lamang guys. Bye! Paalam! Sa simula pa nga lang itong video ay naanyayahan ko na kayong i-follow ang aming business Facebook page na Psyche Grind. Dahil for today's minute vlog ay papakita namin sa inyo yung likod ng Facebook page na yan. Kaka-out nga lang pala namin ni Mrs. galing sa aming 8 hours job ng 3 PM. At hindi na nga din kami nagsayang ng oras, ayan inimpake ko na yung aming i-deliver. Hindi ko din alam kung paano kami napunta sa ganitong pagninegosyo pero sobrang thankful and grateful ako dahil sa madiskarte kong Mrs. Una nga pala namin pinuntahan itong JNT dahil may 3 kaming bag na drop off. Alam nyo ba guys, umabot na nga din pala kami sa
Mindanao at sa Bisaya. And praise God to that. Next naman ay dito naman kami sa may bayanan sa Muntinlupa dahil may ka-meet up naman si Mami na babae. And sobrang thankful and grateful kami sa mga friends and families namin na umu-order. Salamat din sa mga random people na hindi naman namin kakilala pero nagtitiwala. Back to the video, galing nga pala si Mami dyan sa may Iskinita and hindi na kami sumama dahil paloob pa yon. Last naman namin hinatid itong creamy peanut butter na order ng pinsan ni Mami. At hanggang dito na nga pala ang ating 1 minute vlog. Kung nagustuhan mo yung video na to, comment down below. Yun lamang guys. Bye! Paalam! Tagal ko nga itong pinag-isipan na natot nandito na tayo sa araw na ito. Aalis nga pala ako dyan habang tulog ang mga bata. Kung normal lang na dumarating sa punto na mag-asawa ang pagtatalo. Pero hindi yun hadlang para hindi nyo pag-usapan ng partner mo. Lagi na kasing pagod si Mrs. itong mga nakaraang araw. Kaya naman nung umalis ako para sunduin yung pinsan ko sa airport, ayan hindi na ako nagpaalam sa kanya. Kung akala mo meron kang masasagap dito, wala. Pasensya na po. Shucks. 19 pa nga lang mula nung umalis yung pinsan ko and after 4 years ayan nagbabalik siya. Itong day off ko naman nung araw ng uwi niya kaya nung nagpasundo siya, ayan available ako. Sa pa, dun sa San Pablo ang diretsyo niya sa mama ko bago siya umuwi ng Leyte kaya ayan sumama din talaga ako. Dito na nga tayo sa exciting part kung saan magbubukas na siya ng maleta. Personal items nga lang yung maletang pula kaya wala tayong pake doon. Dito tayo sa isang maleta kung saan punong-puno ng tsokolates. Sarap lang talaga sa piling kapag may kamag-anak kang galing ibang bansa na meron pa sa lubo. Lahat nga ng chocolate, ito nga daw ang pinakamahal kaya ayan pinatikim na kaagad ni kuya. Dark choco siya guys na meron tamang tamis at tamang pait na malalasahan mo. After 4 hours nga ayan nagbabay na din ako kay mama para umuwi sa Muntinlupa. Hanggang dito na lang pala yung video. Yun lamang guys. Bye! Paalam! Tapos na nga ang ceremony pagdating namin sa kasal. Eto, tumambay na lang kami sa labas buong pamilya. Saktong tagaluto nga yung isa sa kusinero namin sa Maxes kaya ayan nauna ako sa Shanghai. Ito nga pala yung kasal na inatinan namin bago ako operahan. Nakapatid ko nga pala yung mga kinasal at napakalapit lang ng venue sa bahay namin. Kaya umattend din talaga kami and isa pa sabi ng doktor magpakabusog daw ako bago ang operasyon ko. Intimate nga lang pala ang wedding na to na meron lang 7 tables. Kaya naman nakakatuwa at nakaka-flatter umattend sa ganitong wedding. Tapos nga mag-cake slice and cake eating ng mag-asawa. Nagbigay ng message ang mga magulang nila and silang dalawa sa isa't isa. At hindi ko nga alam dyan kung seryoso tong dalawa sa pagpapakasal o hindi. Shucks. Sa din talaga sa dahilan kung bakit masayang pumunta sa isang kasalan, ma-witness mo yung pagmamahal, positivity, and good vibes ng bagong kasal. Magre-reflect din yon sa'yo and sa pamilya mo. Congratulations Paula and Bernard. Don't forget to put God at the center of your relationship. May God bless your marriage life. Hanggang dito na nga lang pala yung video. Kung hindi ka pa naka-follow, i-follow mo naman ako. Maraming salamat sa panonood. Yun lamang guys. Bye! Paalam! Hi guys! For today's minute vlog, eto at samahan nyo ulit kaming mag-pick up ng peanut butter sa Cavite. Tara! Kung nga pala kami umalis, ayan, syempre nanghingi muna kami ng guidance kay Lord sa aming travel. Lalo na at kasama pa naman namin ni Mrs. yung aming dalawang anak. Iisang oras nga din pala yung travel time namin from Muntinlupa to Cavite. Syempre another 1 hour pabalik. Since e-bike lang yung gamit namin sa aming pag-pick up, hindi ganun kabilis yung takbo namin. Kaya ganun katagal ang aming biyahe. Nga pala kami nag-pick up, hindi dahil maraming umorder kundi meron kaming isang reseller. After nga kasi namin mag-vlog nung nakaraan kung saan nag-pick up kami ng peanut butter and nag-inquire siya kung pwede daw siya mag-reseller. Syempre sino ba naman tayo para hindi tumulong, 'di ba? Pinanga nung makarating kami sa Cavite nung pag-pick up namin ng peanut butter. Pagkatapos nga syempre umuwi na din kami pabalik. Sabi ko lang guys, kung may malaki kayong pangarap, samahan nyo din ng malaking gawa. Bali wala ang pangarap kung wala ka ding ginagawa. Yaro and fucking patch on. Bye guys! Hanggang dito na nga lang pala yung video. Maraming salamat sa panonood. Yun lamang guys. Bye! Paalam! Halika at samahan nyo kami mag-try ng Korean sabaw-sabaw dito sa Maydoki. Tara, pasok pa nga lang namin ayan na tinassist na kagad kami sa aming table. Hindi ko naman talaga trip kumain dito pero dahil sa aming 5, 4 silang may gusto dito at sino ba naman ako para mambasag, diba? Ayan nga pala yung iba't ibang food na meron sila. Ilan nga lang dyan yung kilala ko dahil sinabi ko nga sa inyo na hindi ako mahilig sa hot pot or shabu-shabu kagaya nito. Ganyan naman dyan kung gano'ng kaseryoso si Kiara, akala mo talaga may naintindihan sa explanation ni Kuya. Kung nga kasi kami ng mga lulutuin namin, hindi din nagpatalo si Cyrene dahil nag-ikot-ikot din yung bata sa buong store. Mga pala namin yung ate ni Mrs., yung asawa niya, yung biyanan ko at syempre kaming 4. Sa isang first timer, masasabi kong 8/10 yung food nila dahil masarap siya. Comment down below kung cute ba yan si Cyrene na sumasayaw-sayaw habang kumakain. Blackpink nga pala yung tugtog ng restaurant kaya ayan, umiindak yung bata. Burrito kasi ni Ate Kiara ang Blackpink kaya ayan, impluwensya na din si Bunso. Nabitin nga pala kami sa kimchi rice kaya ayan, nagpaluto nga pala kami kay ate. Kung nag-enjoy ka sa video na to, comment down below. Maraming salamat sa panonood. Yun lamang guys. Bye! Paalam! Kanin, chop suey, hipon,
pork kare-kare, boneless bangus, pata, and sauce pa lang lumpiang Shanghai, at syempre ang Max's fried chicken. Yan nga pala yung mga handa dito sa inatanan naming kasalan. Paprutas din sila, salad, at buko pandan. Shout out kay Ma'am May. Ayaw nga pala namin nakasama sa trabaho ni Mrs. yung bride na si Ate Ever. Kaya naman nung nag-invite siya ay hindi na kami nagdalawang isip na pumunta. Pang inaantay nga na magsimula yung program, ayan, nandito muna kami sa may garden area. Kung naghahanap kayo ng event place at restaurant na ganito kalawak, i-book nyo lang ang Max's Sukat. Pasintabi nga pala, saan ako dyang nagtataray, larong-laro na kasi yan sa grass. Hindi na nga nagtagal at nag-start na din yung program at lumabas na yung groom and bride dito sa may reception. Matagal na nga din pala mag-jowa to si ate at si kuya at sa pagkakaalam ko ay more than 10 years na din. Nakakatawa at dito rin sa papuntang forever ang kanilang hantong. Congratulations Sir Ronald and Ate Ever. Katapos nga ng program, eto at kainan na. Medyo nagutom nga tayo kaya ayan, napadami ang ating kuha. Shout out sa mga managers na kasama namin sa table. Nandito na nga lang pala yung video. Yun lamang guys. Bye! Paalam! Pumunta nga pala kami ng SM dahil may bibilin ako sa National Bookstore. At syempre hindi pwedeng ako lang mag-isa ang pupunta. Kasama ko si Mrs., si Kiara at si Cyrene. At bago nga kami pumasok dito sa may entrance sa parking sa SM, lagi may pa-picture yan si Kiara all the time. Pagpasok nga namin dito sa may loob ng SM, imbis na dumiretso sa National Bookstore, eto sumabit kami sa may toys. Paano ba naman kasi halos lahat ng laruan ay naka 50% off at naka 70% off. Tingnan mo nga yung isang laruan from 1,000 magiging 500 na lang siya. Kaya ayan, kahit wala sa budget ay namili talaga kami ni Mami para sa dalawang bata. And trivia lang guys, hindi talaga kami namimili ni Mrs. ng mga ganitong toys sa mall. Laging sa online lang dahil alam naman natin doon tayo mas makakamura. At saktong 1,000 pa nga yung bill namin, kala mo nag 1,000 challenge kami. Tingnan nyo naman kung gaano kasaya si Ate Kiara. Paano ba naman kasi itong unang beses na binila namin siya ng toys sa mall. At kami pa yung nag-alok nun ha, hindi siya. Pagbalik nga namin dito sa parking area, tatlo yung kamukha ng e-bike namin. At nakakatuwa talaga to si Kiara na tuntun niya talaga yung sarili naming e-bike. Hanggang dito na nga lang pala yung video, yun lamang guys. Bye! Paalam! Sabi nila, for your own sanity and peace, dapat pag nag-asawa ka na ay bumukod at maglipat ka na ng bahay. Pero paano kung yung pagbubukod at paglilipat yun ng bahay ay ang dahilan kung bakit wala kayong sanity and peace? Ang hirap talaga kapag nag-asawa ka na at hindi nyo inunang mag-invest sa bahay. Dahil kami nga ay pang-apat na lipat na namin to. At sana sa susunod na lipat namin ay sa sarili na naming bahay. Konti na nga lang pala yung gamit na natira dyan dahil nakakot na namin na paunti-unti sa e-bike. Ang saya lang sa feeling na itong e-bike na ininvest namin ito't napapakinabangan namin. Biruin mo yon, ultimong kutsyon, dryer at washing, kaya niyang dalhin. Sa rep at aircon nga lang talaga kami nahirapan at naghanap talaga kami ng helper. Bali yung nakita nyo nga pala sa video, ganyan namin siya dinatnan kaya ganyan din namin iniwan. Sa lahat ng uupa at mangungupahan, kung paano natin dinatnan yung bahay, ganun din sana natin iwan. Dahil kung wala ang mga nagpapaupa, malamang wala din tayong tirahan sa loob ng ilang taon at ilang buwan. At hanggang dito na nga lang pala yung video. Maraming salamat sa panonood. Yun lamang guys. Bye! Paalam! Hi guys! For today's minute vlog ay ipapakita ko sa inyo yung mga regalo sa aking polo ni Mrs. ng birthday ko. Tara! Ang una nga ay itong light blue na long sleeve na ginamit ko nung nag-abay ako sa kasal kasama si Cyrene. Pangalawa naman ay itong light gray na polo na sobrang nagustuhan ko dahil ang ganda ng fitting sa akin. Hindi nga ako sigurado dyan sa kulay dahil mukha din siyang blue. Shucks! Next naman, ito 100% sure na ako na ito ay color gray. Ito nga pala yung palagi kong nagagamit nitong mga nakarang araw. Next naman ay itong polo na may pattern na parang Renaissance or medieval. Parang goddess, ganon. Gustuhan ko din to dahil first time ko magkaroon ng polo na ganito. Medyo mahaba kasi siya, sobrang komportable and sobrang luwang ng fitting sa akin. Nakala ko nga yan na yung magiging favorite ko dito sa mga colors na binigay ni Mami na polo. Pero eto at bumalik pa rin talaga yung pagmamahal ko sa kulay na itim. Kulay na itim lang ha, hindi sa ibang bagay na itim. Chucks. Kung nagustuhan mo yung video na to, i-comment mo naman dyan sa comment section kung ano yung pinakagusto mo sa mga polo na to. Yun lamang guys! Bye! Paalam! Bye! Umaten nga pala kami ng birthdayhan and saktong-sakto tamat ninang din naman si Mami. Kaya eto, kahit sa simbahan, kasama ako, si Kiara at si Cyrene. At dahil nga nainip yung mga bata, naglakad-lakad muna kami sa labas. Umabot nga kami dito sa may likod ng simbahan kung saan nakakita naman kami ng napakalawak na damuhan. Kaya dito na lang kami tumambay at nagpahangin habang nagmamas para sa binyag. Nag-enjoy din naman yung mga bata dahil kahit mainit niyan ay mahangin din naman kaya hindi sila pinagpawisan. Pagbalik nga namin dito sa loob ng simbahan ay patapos na din pala yung mass. Nag-picture taking na nga din yung mga ninong at ninang kasama ng bininyagan at ng mga parents. And ang Ate Kiara nyo, sumama din. Tingnan nyo naman kung gaano cute yung bininyagan. Sobrang ganda talaga. Pero lalaki yan ha. Pagkatapos nga sa simbahan, dito tayo sa exciting part kung saan ang kainan. Dito nga sa pere-pere ay may pasta, may fries, rice, chicken, and spare ribs. Kinantahan na nga din si Baby Mori. And congratulations sa aming kumaret kumpare for the successful event. At hanggang dito na nga lang pala yung video. Yun lamang guys. Bye! Paalam!
Bye! 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 6 years, 5 months, 18 days. Yan lang naman ang itinagal ko sa kumpanyang to. Saksi ang Maxes sa maraming parte ng buhay ko. Dito na ako graduate, nagpakasal, nagkaanak at naoperahan. Kaya wala akong ibang hiling sa Maxes kung hindi ang maging numero 1 restaurant to sa Pilipinas at sa buong mundo. Maraming salamat sa lahat ng aral at masasayang araw na naranasan ko sa kumpanyang to. Lahat ng yon ay babaunin ko habang buhay. Salamat din sa mga nakatrabaho kong hindi ko lang basta naging katrabaho, naging matalik ko pang kaibigan at kapamilya. Pero kung 11 years nga ng Katniel na putol, ang 6 years pa kaya natin? Shucks. Hanggang dito na nga lang pala ang aking Maxes journey. Yun lamang guys. Bye! Paalam. May pa-OOTD check nga pala tayo bago magsimula ang vlog na ito. Wala lang, maiba naman, shucks. Hi guys, for today's mini vlog, eto at samahan nyo naman kaming gumala sa mall. Tara, niyaya nga pala kami ng ate ni Mrs. na kumain sa labas. At dahil sila ang mayaya, syempre, treat nila. Medyo nagutom na nga yung Daddy X kaya hindi na nakapag-video. Kaya eto, diretso ang ating video sa time zone. Pagkatapos nga kasi namin ng kumain, eto at nagaya naman silang mag-arcade kami. At syempre, ang arcade hindi lang para sa kids, pwede din yan sa kids by heart. Kaya ayan, talaga nag-enjoy din ng inyong Daddy X. Birthday nga pala niya ni Engineer Ronald, yung kasama ko dyan sa pagsasaya. Kaya paki-comment dyan sa baba ng Happy Birthday Ronald. At eto nga si Mami gusto naman maglaro na itong ini-smash na hammer. Gusto ata maglabas ng sama ng loob. Sabi ko nga sa kanya, isipin niya yung mga taong na mabash siya kanya nung bago siyang panganak. Pero hindi niya kayang laksan dahil mabait talaga yung misis ko. Tamang unfriend lang kami nung mga panahong yon. Shucks. Pagkatapos nga namin maglaro ng iba't ibang arcade, eto tagpahinga naman kami at nagkantahan. At hanggang dito na nga lang pala yung video. Yun lamang guys. Bye! Paalam! Merry Christmas everyone! Lahat ba kumain na ng pakwan? Shucks, sa New Year pa pala yun. Pero tinan mo naman tong maliit kong anak, talagang kahit Paskong Pasko kumakain na ng pakwan. For today's minute vlog nga pala ay mag-unbox lang tayo ng mga ilan sa regalo ng mga bata. Una nga ay itong regalo na aking binan sa dalawang magkapatid, ito nga ang mga costume ng Frozen. And yes po, isa po yung dalawa kong anak sa mga adik sa panonood niya magkapatid na si Elsa and si Anna. And tingnan nyo naman ang ate Kiara, talagang sinuot kaagad ang gown. Ito namang aming bunso, Diyos mio, iritang-irita talaga to kapag sinusuotan ng mga bestida. Kumalma lang siya nung pinakain namin ng pakwan. Next naman ay itong toy gift sa kanilang dalawa. Yung isa nga ay manika na baby and yung isa naman ay Barbie. Last but not the least ay ang gift nga namin dalawa ni Mrs. sa kanilang dalawa, ayan nga ang couple shoes na umiilaw. And guys, reminder nga pala na ang essence of Christmas is all about the birth of Jesus. Ayun ang ituro natin sa mga anak natin dahil bonus na lang yung iba't ibang tradisyon tulad ng gift giving. Hanggang dito na nga lang pala yung video. Merry Christmas ulit. Yun lamang guys. Bye! Paalam! Happy New Year! Pick up nga pala kami ng takoyaki kaya nahuli kaming dalawa ni Kiara. Dahil nagsusukat tong ate Kiara nyo kapag nasa kotse, eto't sumabay sa akin sa e-bike. Request pa nga ang bata na mag-stay daw muna kami sa fountain kahit saglit lang. Diretso na nga din kami sa aming room at hinanap ko din kaagad si Cyrene na galak nung makita ako. Nga pala yung ilan sa aming mga handa. Halos lahat puro takeout na yan para hindi na mahase. Tapos nga namin dyan kumain ay nag-prepare na din kaagad kami para makapagbihis for the New Year's Eve. Para makapag-picture sa lobby. Ang ganda kasi ng buong place, very Instagrammable talaga. Chuck. New Year! Happy New Year everyone! Hanggang dito na lang pala yung video. Yun lamang guys. Nagbabalik Maxes nga pala tayo hindi para magbalik trabaho kundi para umattend ng party. Ilan nga sa mga handa ay itong embutido, inihaw na bangus, manok, sisig, hipon, pasta, at itong kamaron rebosado na pagkasarap. Sinimula na nga din kaagad yung party sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga palaro. Andyan nga yung pauna magsuot ng diaper and pataasan ng stock ng marshmallow. Hindi na nga din nagtagal ay nagkainan na at mukhang gutom na din ang lahat. Shoutout nga pala dito kay Lee na kasama ko dati sa trabaho dahil sinerban ba naman kami ng mga pagkain. At habang kumakain nga yung lahat ay salit-salita ng pag-exchange gift at pagpaparaffle. At sabay-sabay nga pala tayong mga para isubo tong kamaron. Shucks. Nabunot nga pala ang inyong Daddy X sa raffle. Ayan, at mag-uuwi nga tayo ng Bluetooth speaker na talagang in-enjoy ka agad ni Kiara. Take over naman tayo as an MC. Paano ba naman kasi yung MC napunta sa Final 2? Ansya pa nga ang nanalo ng cellphone. Congratulations naman sa runner-up dahil meron kang mini ref. Tingnan nyo naman ang ate Kiara na tulala na sa pagod. Kaya hanggang dito na nga lang pala yung video. Yun lamang guys! Bye!
Ring around the rosy, it's pocket full of rosy. Ashes, ashes, we all fell down. Alas 7 pa nga lang ng umaga ay gising na kaagad ako. May importanteng lakad nga kasi kami ni Mrs. dalawa kaya eto at may isang oras pa mag-charge muna ako ng e-bike. Pero ewan ko ba bakit may nakaamoy kaagad. Gising na pala kaagad itong dalawang maliit. At syempre bilang magulang wala kaming choice kundi i-cancel ang lakad namin. Inabutan na nga lang ako ni Mrs. ng susi para gumala na lang kami sa complex. At dahil minsan lang magising na maaga ang dalawang batang to ay pagkakataon namin para paarawan. At tingnan mo naman kung gaano sila kasaya kapag lumalabas. Sakto lang naman yung init na araw dahil maagang maaga pa nga. At presko rin ang simoy ng hangin dahil katabi lang nito ang Laguna Bay. Kaya na-enjoy din talaga namin yung paglalakad-lakad at pagpapaaraw dito. Ayan nga pala yung itsura ng buong area. May track and field, open field, ang isang malawak na parking area. Kaya saktong-sakto tong galaan ng buong pamilya at mag-e-enjoy din kahit ang matching. Chucks! Hanggang dito na nga lang pala yung video. Yun naman guys.